Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko naman ngayon kung paano magpalit or mag-upgrade ng SSD sa laptop na Acer Aspire 3. So tara, simulan na natin. So ang una ko nga palang gagawin dito ay itataob ko lang yung laptop at bubuksan na natin ngayon yung mismong cover nung hard disk drive. So ito, ang gagawin ko dito ay pipihitin ko lang siya. So ang pagpihit natin dyan ay counterclockwise. So nag-iisa lang naman yung screw. And then, so ang gagawin ko dyan ay itatabi ko muna yung screw. And then, ayan, iaangat na natin. So ang gagawin mo lang dyan, ayan, ito makikita mo na ngayon yung hard disk drive. So ang gagawin natin dyan, iaangat lang natin and ia-unplug natin yung cable na connected dun sa ating hard disk drive. So dito ang ginagawa ko ngayon ay medyo mahigpit kasi yung rubber na nakadikit sa kanya, kaya gamit yung screw, inaangat natin unti-unti para madali nating mabaklas yung hard disk drive. So pagkatapos nating maiangat ay ang gagawin ko dito ay i-unplug ko na ngayon yung mismong cable na naka-connect dun sa ating hard disk drive. So ganun lang siya kadali. Ang gagawin mo lang dyan, hatakin mo lang siya para ma-unplug mo. Ito yung hard disk drive nung laptop na papalitan natin ng SSD. Ngayon bubuksan ko na ngayon yung kahon or yung box kung saan nakalagay dito yung bagong SSD natin. So ano ba yung maganda pag bakit kailangan i-upgrade yung mga ganitong klase ng laptop? So ganito nga yan, kung gusto mong bumilis ang laptop mo nang hindi bumibili ng bago, isa sa pinakamagandang upgrade ay yung pagpapalit ng HDD sa SSD. So mas bibilis ang boot time, mas responsive ang system at mas magaan gamitin sa araw-araw. So madaling salita, mas gaganda ang overall performance ng laptop mo. So kung wala ka pang budget, ito yung masasuggest ko na pwede mong gawin, na i-upgrade mo na lang siya muna sa SSD. So ngayon ito, hawak ko na yung traditional HDD or yung HDD. So ang gagawin natin dyan, tatanggalin muna natin yung cover. So makikita nyo, ayan, binabaklas ko na yung cover. So mapapansin nyo may plastic siya dun sa pinakaibabaw ng hard disk, and yung nasa gilid meron siyang rubber. Yun yung reason kung bakit kanina ginagamit ko yung screw para maiangat, kasi medyo mahigpit siya. So maganda rin yun kasi pinaka-lock nung hard disk yun. So ang gagawin lang natin dyan, ililipat natin ngayon yung pinaka-cover ng hard disk na nakalagay. Yun nga, ito yung nakalagay na may plastic at rubber. So ayan, nabaklas ko na. So ang gagawin natin ngayon dyan, ililipat natin ngayon sa SSD para hindi maging maluwag. Kasi pwede mo nga siya talagang ilagay nang wala yun. Kaya lang ang magiging mangyayari dyan ay maluwag at aalog-alog yung iyong SSD. So ngayon ang gagawin ko dyan, pupunasan ko muna kasi medyo madumi at may mga ali-alikabok. So punasan muna natin. Ayan. So ngayon pag natapos na natin punasan, ang gagawin na natin dyan ay ito na nga ang gagawin ko, ilalagay ko na yung pinaka-cover niya tsaka yung magiging rubber, kasi yung rubber na yan, ang purpose niyan ay para medyo lapat at medyo mahigpit, hindi gagalaw yung hard disk or yung SSD natin. So ayan, pipihitin ko na siya. So 4 na screw lang din naman yan. Okay, so pihitin natin ng pa-clockwise para humigpit. Ayan.
At ayan, isa na lang yung screw na nilalagay natin at ayan, tapos na yung pagkakabit natin. So ang susunod mong gagawin dyan ay ayan, so pwede na nating ikabit yung cable na connected dyan sa SSD. So ito na, ang gagawin ko dyan ay ang technique lang naman dyan ay i-make sure mo na dapat lapat yung mismong cable na ipapasok mo dun sa mismong SSD. So ayan, so mapapansin nyo, ayan, inilalapat na natin. So ayun, ayan, pasok na. And then ang gagawin mo dyan ay ayun na, ipe-press lang natin para bumaba yung SSD. So yun yung sinasabi ko, medyo mahigpit siya kasi nga yung nasa gilid niya na may rubber ay parang pinakalock. Ayan, pasok na. So ayun, itinabi ko na rin yung hard disk. And then, so ang gagawin natin dyan ay pwede na nating takpan ngayon yung ating SSD. Babalik na natin ngayon yung takip or yung cover. So ayan, ang ginagawa ko ngayon ay i-make sure ko na lapat yung mismong cover at talagang maglalak siya. So kasi malalaman mo naman yan kung mali yung pagkakabit mo. It's either nakabuka siya or nakaumbok siya. So ang gagawin mo lang dyan, pag medyo hindi siya nakalock at medyo nakabuka, so ang isang cause niyan, malamang hindi mo na i-DN or na ipasok talaga yung SSD. Medyo nakaumbok pa siya. So dito ayun nga, medyo ayaw pumasok mong lock. Ang gagawin ko dyan, ipe-press ko pa yung hard disk kasi nga medyo mahigpit siya. And then ayan, iaayos ko na ulit yung lock, nakapasok na siya. And then ipe-press ko. So ang mangyayari dyan, tutunog yan. Ayan. At ayan, dapat na nga at tama na yung ating pagkakabit dun sa cover. So ang susunod natin gagawin dyan ay ilalagay na natin yung screw para mailak na natin. So pihitin lang ulit natin yan pa clockwise. Ayan, so makikita mo na lapat na siya. So okay na yan. So ibig sabihin, ayan, tapos na tayong palit ng SSD. So ang susunod naman ditong procedure ay syempre pagka pinalitan mo ng SSD, automatic yan, wala siyang operating system. So hindi siya kaagad gagana. So ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yung magiging itsura niya pag binuksan mo. So ang lalabas dyan, no bootable device. So ibig sabihin, kailangan talaga natin siyang installan ng operating system. So ayan, so ang gagawin ko na lang, ipapass forward ko na lang. Bali na installan ko na nga pala ito ng operating system. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung nagbago. So makikita natin na pag inopen natin yung mismong laptop, ang bilis ng response niya, ilang segundo lang ay bubukas na yung ating laptop. So ayan, tara subukan natin. So ang gagawin ko, bubuksan ko ngayon yung laptop. Ayan. So bilang tayo ng ilang segundo. 1, 2, 3, 4. So ayan, nagbukas na siya. At yan, dito natatapos yung aking video tutorial. So kung nakatulong ito sa'yo, sana huwag mong kalimutang i-like at i-subscribe yung aking channel. So kung may tanong ka, maaari mong ilagay sa comment section para masagot natin. So yun lang, salamat!